Ano nga ba ang AI? Bakit tayo patungo na dito? At ang AI pala ay matagal nang natuklasan, simula pa noong 1950s. Ngunit bakit ngayon lang ginagamit? Magandang tanong yan. Ang maikling sagot ay ito. Ang konsepto o ideya ng artificial intelligence ay nagsimula pa noong 1950s. Pero noong panahong iyon, wala pa ang teknolohiyang kailangan para maging praktikal at magamit ito sa totoong mundo. Kaya bakit nga ba inabot ng mahigit 70 taon bago natin naranasan ang AI na ginagamit natin ngayon? Narito ang mga dahilan. Number 1. Masyadong mabagal ang mga computer noon. In 1950s and 1960s, napakalalaki ng mga computer. May mga computer na halos kasing laki ng isang buong kwarto. Pero kahit ganun kalaki, mas mahina pa ang kanilang computing power kaysa sa smartphone na hawak mo ngayon. Dahil dito, hindi nila kayang patakbuhin ang mga advanced AI systems. Pangalawa, kulang ang data. Ang modernong AI ay natututo mula sa napakaraming impormasyon. Mga libro, larawan, audio recordings, videos, at iba pang digital content. Pero ilang dekada na ang nakalipas. Karamihan sa impormasyong ito ay wala pa sa digital format. At higit sa lahat, wala pang internet. Pangatlo, napakamahal ng storage. Sa panahon ngayon, kaya nang mag-store ng isang hard drive ng terabytes ng data sa abot-kayang presyo. Pero noong unang panahon ng computing, napakaliit ng storage, napakamahal, at napakabagal. Kaya halos imposibleng mag-ipon ng sapat na data para maturuan ng AI. Pangapat, dumaan ang AI sa tinatawag na AI winter. Hindi naging madali ang paglalakbay ng artificial intelligence. Noong dekada 70 at muli noong huling bahagi ng 80, bumagal ang pag-unlad ng AI. Dahil hindi agad natupad ang matataas na inaasahan, maraming proyekto ang natigil. Wala ng pondo. Tinawag ng mga eksperto ang panahong ito bilang AI winter. Isang panahon kung saan halos suminto ang pag-usad ng AI research. Panglima, binago ng internet ang lahat. Narration. Pagsapit ng 1990s at 2000, nagsimulang kumalat ang internet sa buong mundo. Biglang nagkaroon ang mga researchers ng access sa bilyong-bilyong digital documents, larawan, videos, at iba pang impormasyon. Ito ang naging napakalaking classroom ng artificial intelligence. Panganim. Simula ang AI noong 1950. Ngayon pa lamang natin tunay na nararanasan ang pinakamalaking epekto nito. Dahil ngayon lang nagsama-sama ang lahat ng kailangang sangkap. Mas mabilis na computers, napakalaking data, makapangyarihang AI chips, cloud computing, at mas matatalinong algorithms. Lahat ng ito ang dahilan kung bakit nabuhay ang artificial intelligence na ginagamit natin ngayon.
Paano nag-iisip ang AI sa loob ng pinakamakapangyarihang artificial intelligence sa mundo? Lahat ng malaking bagay ay nagsisimula sa isang simpleng tanong. Sa oras na pindutin mo ang send, magsisimula ang isang napakabilis na paglalakbay. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang request mo ay maglalakbay sa buong mundo, papunta sa isa sa pinakamakapangyarihang artificial intelligence systems na nagawa ng tao. Si Raymond Lopez sa gabi, hawak ang smartphone habang nagtatanong sa AI. Lumalabas ang blue holographic interface mula sa cellphone at umaakyat sa kalangitan bilang digital data. Ultra-realistic, cinematic lighting, futuristic technology. Pagka-send ng tanong mo, hindi ito nananatili sa cellphone. Dadaan ito sa napakabilis na fiber optic cables, routers, satellites, at iba't ibang networking systems. Halos kasing bilis ng liwanag ang paglalakbay ng impormasyon. Matapos ang napakabilis na biyahe, dumadating ang request mo sa isang napakalaking AI data center. Dito matatagpuan ang libu-libong makapangyarihang servers na nagtatrabaho araw at gabi para sagutin ang milyon-milyong tanong mula sa buong mundo. Dito nagsisimula ang tunay na proseso. Bilyon-bilyong artificial neurons ang sabay-sabay na nag-activate. Sa loob lamang ng ilang segundo, trilyon-trilyong mathematical calculations ang ginagawa upang mabuo ang pinakamagandang sagot. Pero bago magsimulang mag-isip ang AI, may isang intelligence system na unang gumagawa ng desisyon. Ito ang load balancer. Siya ang pumipili kung aling AI server ang may sapat na kapasidad para mabilis na iproseso ang request mo. Hindi ordinaryong computer ang gumagawa ng lahat ng ito. Libo-libong specialized AI chips o GPUs ang sabay-sabay na nagtatrabaho. Ang mga processor na ito ay kayang gumawa ng napakaraming calculations ng mas mabilis kaysa sa karaniwang computer. Bago ipadala ang sagot, dumadaan muna ito sa iba't ibang safety systems. Sinisigurado ng mga ito na ang response ay ligtas, kapaki-pakinabang, at naaayon sa mga itinakdang guidelines. Kapag natapos na ang lahat ng proseso, agad nang bumabalik ang sagot. Sa loob lamang ng ilang segundo, dumadaan muli ito sa global internet network pabalik sa iyong device. At sa wakas, lumalabas ang sagot sa iyong screen. Ang isang prosesong pinagtrabahuan ng libo-libong servers at bilyong-bilyong calculations. Natapos sa loob lamang ng ilang segundo. Sa likod ng bawat AI response ay isang napakalaking mundo ng teknolohiya. Mga data centers, libo-libong AI processors, advanced networking systems, mga engineers, napakalaking konsumo ng kuryente, at mahigit 70 taon ng pananaliksik at pag-unlad. Lahat ng ito ay nagtutulungan para lamang masagot ang isang simpleng tanong. Ang artificial intelligence ay hindi mahika. Ito ay bunga ng siyensya, inobasyon, at walang sawang pagsisikap ng tao. At ang kwento nito ay nagsisimula pa lamang. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much. See you again.